Okay, so panoorin po natin 'to. Models. Sin na tatanungin niya ako kung lalaki daw ba or bakla. Okay, so, ang context po nito ay si Yolov. Si Yolov, kung hindi niyo na itatanong, yan yung host ng Daxor Jutes. Matagal ko nang kina-call out si Yolov, okay? I mean, 19 kopong-kopong pa. Pero, in fairness naman kay Yolov, nag-iba ng sobra na yung content niya. From the usual kabastusan, medyo nabawasan. Actually, malaki yung pinagbago. Hindi naman siguro 180 total, pero masasabi ko na it's a departure from the usual Daxor Jutes. Okay, so tuloy lang natin ang content. Since uso daw yan ngayon. Sabi niya, yung pictures daw is yung mga models. Okay. So, nasa isip ko is mga lalaki. So, nung pinakita niya yung picture, So yung mga lalaki daw yung yung picture. Okay, so understandable kasi yan yung uso ngayon na na trending. Ito, 'di ba? Napapanood niyo na pinauso to ni Chana, shout out sa kanya. Ito yung nami-meme na lalaki ngayon 'di ba? Pero nakakatawa naman kasi siya. Pero tandaan, sana yung mga nagaganitong content, ang importante is consent. Kailangan yung mga i-interview nyo ay pumayag at alam nila kung ano yung pinapasukan nila. Full disclosure. Ito po ang gagawin. Ito yung mangyayari. Ganon dapat. Tuloy. Eh, sir, may papakita ko sa yung picture. Titignan mo lang kung bading o lalaki. Okay lang? Okay, itong picture na to. Ito. Bading o lalaki? Nakakatawa naman talaga yan kasi lahat ng lalaki halos na na-interview niya, walang nagsasabi ng lalaki, lahat bading yung sinasagot. Bading? Bading? Paano mo nasabing bading? Yung kulay ng buhok. Yung kulay ng buhok. Okay. Pero ikaw, bading ka o lalaki? Lalaki. 'Di ba? So talagang trending na trending si Idol, oh. Sige, pero alam mo naman, ano nga 'yan, nakakatawa nga 'yan parang paradoxical kasi lahat ng lalaki sasabihin nila sa kapwa nila lalaki, yung mga bading daw. Hindi naman totoo 'yon. Pero mag-ingat lang din kayo yung mga nag-i-interview ng ganito. Please, full disclosure, ito yung mangyayari. Eto yung ganito ipopost, dito ipopost, 'di ba? Kasi hindi niyo naman binabayaran yung mga 'yan. Libre yan karaniwan, 'di ba? Sana nga inaabutan nyo kahit 500 lang 'di ba? Anyway, dito iba naman dito kasi ang nangyari rito, ganun din yung itatanong, kaso nga lang iba yung demographics kasi karaniwan sa mga demographics ni Chano ay yung mga lalaki, yung mga usual na nakikita mo sa com shop. Ito naman, syempre mga models yan. Iba yung ang temperament nila na tinatawag. Tuloy natin. yung pinakita niya na picture sa akin is picture ng babae. Yon, So, sa isip ko, akala ko lalaki or bakla, pero ba't babae yung nasa picture? tomboy. So, akala ko yung tatanungin niya is babae ba or tomboy, like for fun lang, ganun, like parang ano lang siya, comedy content, ganun. Hindi ko talaga in-expect yung tinanong niya sa akin. Sabi niya, Lex, kung ikaw, i-judge mo tong picture na to, tatanungin kita kung V ba to or hindi. Siguro, V ba to or hindi? Kasi ang naiisip ko lang na letter word na sa babae, pag yun yung tinanong mo, ay yung kanyang, yung private part niya, 'di ba? Kasi nga, si Yolov kasi, yung mga content naman niya noon, ay mga, well, alam niyo naman yung Daxor Jutes, yung mga kabastusan na gano'n. So, ginawa niya, in-apply niya doon sa mga babaeng, yung mga babae naman. Kaya syempre, pag babae naman kasi yung tinanong mo sa gano'n, syempre shocking yung gano'n. Hindi naman yan mga lalaki na yung iba is matitikas, di ba? Hindi gano'n. Anyway, tuloy natin. Nagulat ako, like, what a stupid question. Siguro kung may V ba or wala, parang ganun, or V, ano ba to, may, alam nyo na, may, siguro ganun yung construction ng tanong ni Yolo. Pero ang sinasabi ko lang, iba kasi yung magiging sagot ng babae at reaksyon ng babae sa mga ganong klaseng tanong. 'Di ba? Kasi kaya nga sa ating bansa, mas marami ang batas na nagpoprotekta sa babae kaysa sa lalaki, 'di ba? So, kasi nga, yung kanilang emotions are, lalo na sa mga ganyan, is madaling maapektuhan. And physically, ang mga lalaki is more imposing. That's why, mas maraming protection
ang batas sa kanila, 'di ba? Isang paradigm 'yun na pwede mong gawin or pwede mo rin isipin na dapat lagi kang magalang. Simple lang naman 'yun, eh. Kaso nawawala na yung galang kasi nga for the sake of content. Anyway, tuloy natin. How could you ask a girl that question? Sagot ko, sabi ko, Kuya, wala naman po ako right na i-judge po tong tao na to kasi hindi ko Very naman good siya answer. kilala. Since Tapos? ang off talaga ng question na yan for me. So, binulungan niya ako kagad. Sabi niya, sakyan ko na lang, then parang puriin ko na lang daw yung babae. Like, ano yan? For clout na lang ba talaga lahat? Ayun, so nagalit dito si Red and sinabi niya dito na scripted daw si Yolo. Please lang, bigyan mo ng respeto yung mga babae. Di lahat ng babae kaya sakyan yung mga interview mo na scripted. Ayun, so in-expose niya rin na scripted si Yolov. So, well, damage yan sa content ni Yolov kasi sa tingin ko, sa lahat ng ginawa kong debunk kay Yolov, ito yung pinakamatindi yung sa kanya, hindi yung sa akin eh. Kasi, siya kasi, literal na nakita niya first hand kung ano yung ginagawa ni Yolov and itinuruan pa siya na magsinungaling. Kasi nga, sakyan mo na lang. So, scripted, hindi totoo. 'Di ba? Kasi nungalingan. Wala, ganun talaga eh. So, dapat kasi authentic yung mga interview. Kaya nga nakakatawa yung kay Chano kasi yung mga nakakatawa naman talaga kasi si Idol eh, 'di ba? Naturalmente, 'di ba? Ngumiti pa. Okay lang 'yan. Pero dito, ibang usapan yon kasi mga babae nga ito. Iba yung temperament nila na tinatawag. So, ano nangyari kay Yolov? Actually, may isang influencer na nag-message sa akin and nakita ko kasama niya si Yolov. Kasi nga, nag-deactivate si Yolov and I think humahanap ng advice si Yolov dun sa mga tao ngayon kasi nga, inaatake siya ng mga fans ni Red. And I believe they are in the right. Bakit? Kasi nga, bastos yung tanong. Sana, beforehand, tinanong muna sinabi muna ni Yolov yung mga itatanong niya at saka kung ano yung type ng content niya at kung ano yung pwedeng ano yung as in ano yung itatanong kasi nga bastos nga siya in nature, sabi nga rin ni Red. So kailangan maayos na tanungan dapat. Report Yolov, trash ang sabi niya. Bakit? Sabi dito, are you okay babe? Kasi nga, napanood ko yung post mo kay Yolob, I feel for you. Kaya kapag nakikita ko siya sa event, nagtatago na kami halos models. Kung hindi, bastos yung interview niya na nakaka-disrespect. Umiyak ako actually ng malala. So, kaya nga, kasi yan yung demographics ni Yolov, yung mga magagandang babae. So, siguro, I'm sorry kay Yolo. Sa tingin ko, ito na yung end of the line sa mga ganitong klaseng pagko-content mo. Kasi eventually talaga makakatapat ka dyan. And ako naman, matagal na kitang sinasabihan na wag mong gawin yan. Di ba? Ang tagal ko na sinasabi sa'yo yan. Ngayon, end of the line. Yan na yung maano mo. Ito na yung L na iniintay mo, dumating na. At yan ay nasa katauhan ni Red Bedonia. Well, ako naman, I don't want to like prejudge you sa ginagawa mo. Naiintindihan ko naman na end of the day, this is content. Pero nga lang talaga, sa pagko-content natin, kapag nakasakit tayo ng tao, meron niyang kaakibat na liability, di ba? So, you have to take the L dito, Yolov. So, eto, sabi dito, good morning, pinanood ko po yung upload nyo, sir. Okay? Pero naging issue din namin kanina yan. O ano nangyari, umiyak ako doon, nakakahiya kasi yung isang model doon buti kinall out ko siya. Nakipag-away pa daw kay Yolo. Pwede ko po i-post convo natin, sir. Kakaya pagdating kasi namin doon wala na. Okay. So ibig sabihin talaga marami nang nagrereklamo kay Yolo. Meron lang talagang mga naglakas ng loob. Kasi nga yung content naman niya talaga kasi ako saksing buhay ako doon sa taon na nating magkakilala Yolo. Pero ang iniisip ko kasi ngayon talaga tame na to kumpira dati, Diyos ko Lord, kung alam nyo lang yung dati. Pero the thing is, yun nga, as I've said, nagbago na rin kasi yung panahon ngayon. Yung mga batang millennials ngayon, nagtatrabaho na yung mga yan. Ang natira na lang ngayon, mga Gen Z tsaka Gen Alpha. And iba yung taste nila doon sa generation ngayon. Yan, nakatapat ka ng Gen Z na i-call out ka, yari ka ngayon dyan, di ba? Now, sabi dito, hi Red, nandun ako kanina. Ikaw pala yung pinag-uusapan nila Yolov kanina. Na overheard ko lang tinanong siya nung kausap niya kung nag-sorry ka ba
nag-sorry ba daw siya sa'yo? Oo daw. At sabi nung isa, nag-sorry ka naman pala, okay na yun. Hindi. Hindi pa yun okay. Kasi nga, of course, end of the day kasi, yung modeling circle or yung circle ng demographics ng mga babae na to, they are the one na kinukuhang content material ni YOLO. So, kailangan protektahan nila din yung circle nila. And this is one way of doing it. Kasi nga, di na sila komportable doon. Ang suggest ko kay YOLO, eto YOLO, tol, matagal na tayong magkakilala. Actually, hindi ko alam kung natatandaan mo pa, pero once upon a time, you played sa Metro Card Club sa 2550. I believe sa gitnang table yon. Nandun din, nakalaro mo ako doon, hindi lang ako nagsasalita. Kasi ayoko na lang sabihin kung paano yung game style mo, di ba? Kasi minsan naglalaro-laro ako ng live. Minsan lang yon, sobrang dalang lang talaga. Literal na ngayon, nowadays, once in a blue moon na lang talaga. Quite literally. Pero sinasabi ko lang, ako naman, wala naman akong sama ng loob kay YOLO. Ang content niya noon dati, Dax or Jutes. Ang content ko noon, debunking. Hanggang ngayon naman, debunking pa rin. Pero, of course, yung level ng tenacity ko, lalong-lalo na pagdating sa influencers, it has already dwindled down. Kasi end of the day, wala naman akong magagawa kung tinatangkilik nyo pa rin yung kanyang content. Ngayon kasi, iba na. Dahil may nagreklamo na. And ang nagreklamo pa, yung mismong mga tao sa event mo, which is yung mga models. Yun, kailangan mong mag-shape up dito. Kung gusto mong ituloy to, YOLO, sa tingin ko, the best way na, halimbawa, magtatanong ka ng ganyan, kailangan may full disclosure na tinatawag. Maglabas ka din ng statement apologizing to these women, di ba? Aminin mo yung past mo na, alam mo naman yung past mo, yung Dax or Juice, hindi naman talaga maganda yun di ba? So siguro, eto na yung iniintay mo na nakatapat na sinasabi nila, yun yung si Red, di ba? Pero YOLO, hindi pa naman huli ang lahat. Siguro, you issue an apology and then try to be more careful sa paggagawa mo ng content. Tingin ko, tol, wag kang titigil sa paggagawa ng content. Instead of stopping, try improving. Kaya yan, tol. Ano yan? Ako naman naniniwala ako sa'yo. Siguro sa poker skills mo, wala. Pero sa interviewing skills mo, meron. Anyway, I want you guys na mapakita ko sa inyo that we can do debunking na hindi na parang dati. Kasi talagang binubrutal ko talaga aminado naman ako doon, si YOLO. Alam niya yon. Pero end of the day, I want everyone to have gawin nyo yung content nyo, exercise nyo yung freedom of speech and expression nyo ng maayos. So, ang suggest ko sa'yo, tol, aralin mo yung full disclosure. At saka, magbigay ka ng honorarium na tinatawag. What is an honorarium? Halimbawa, in-interview mo si Red. Ma'am Red, maraming salamat. Ito yung co-content namin. Magalang ito. At konting token of appreciation, bigyan mo siya ng bulaklak. Bakit? Kasi kita mo, nagkikip siya ng bulaklak. Yan yung mga masasarap regaluhan na babae. Kasi they keep you what you give to them. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gagay mga loves.